story niyo na parang you come from a family pala of politicians na rin. Nasa lahi niyo na. Ang lolo ko, senador. Vicente Soto, yun yung original na Vicente Soto. Tapos may isa sa kapatid, si Pilimon. Naging senador din yun. Paano kayo napasok sa showbiz? Kasi nasa lahi niyo pala, politiko. Kalimutan ko nun, bata pa ako nun. Pero nag-start kayo sa folk singer, guitarist. College. Mga first year sa mga 16 ako. Yun, pangata-kanta. Tapos there was a new show na they were putting up with the Apo. Yung gag show, yung okay lang. Okay lang, yes. Tapos gines kami ng direktor. Kami tatlong magkakapatid. Si Val, si Tito, at saka ako. Tapos si Tony Tubiera. Ang pangalan namin nun, Soto Brothers with Uncle Tony. And at the same time, doon sa show na yun, doon namin na-meet si Joey. Dalawa naman sila, mga DJ. Tapos nagka-vibes kami, nakasama namin yung dalawa. So 5 kami, Soto Brothers and Joey and Ricky. Tapos yung student canteen will come later. No, bago Discorama muna. Anong variety show. Doon nagsimula yung Top Hits, yung Top 10 namin. Bago nag-student canteen. Pinch-hitter kami nila Eddie Ilarde, Bobby Ledesma. After student canteen, school bukol. After 1 or 2 years na school bukol, yun na, pumasok na Bulaga. Habang nagbubulaga, may kanya-kanya kami TV show. May mga 2+2 pa ako nung. Kasama si Dina, si Maricel, si William. Tapos nag-okay ferry ko. That's when I started producing movies. Paano kayo napasok sa pagpuproduce ng movies? Dahil kay FPJ. Si FPJ at that time, close friend ni Charito Solis. Kasama ko si Charito sa Okay Ka Ferry ko. Tapos I think it was her birthday. Ando si FPJ, inom-inom man sila. Ginagawa niya yung Panday 4. Tapos napagkwentuhan namin, sabi niya, last ko ng Panday ito. Wala nang pambata, ikaw naman ang gumawa. Sabi niya gano'n. Gawin mo yung Okay Ka Ferry ko. So, ginawa ko yung Okay Ka Ferry ko, the movie. Pang MMF yun? Yeah, pang Metro MMFF Manila yun. Film Fest. Doon ba napanganak yung word na bossing? Sa Okay Ka Ferry ko. Actually, yung bossing, laganap na yan sa lahat. showbiz sa lahat. In-incorporate lang nung writer ko sa Okay Ka Ferry ko na ang tawag sa akin nila Pipoy, nila Ruby, nila Amin. Doon nagsimula, bossing. So kung iisipin nyo, ilang years na kayong lumalabas sa telebisyon at pelikula? Kailan lang? Lately lang. I started 16. So more than 50 years. More on television before I ventured into movie production naman. Kaya naman ako na-engganyo sa pag-produce. Sabi ko, kahit malate ako, walang magagalit kasi ako producer. Tama nga Yun lang naman yun. Pero pag nakatrabaho kasi kayo, first time ko kayo makatrabaho sa Ibulaga, ibang-iba kayo on TV at in real life. Tahimik lang kayo. Nag-internalize ako nun. Reserve kayo. Comedy lang kayo sa TV, pero sa real life, tahimik talaga kayo. Tahimik lang naman talaga ako. I mean, kung di mo kakausapin, hindi kita kakausapin. Natuwa nga ako kay Bel Si Bel, I don't know, hindi mo Daza. nalaman, si Bel Daza. Sabi niya, binati ako ni Bossing. Ano sabi sa'yo? Ganun nga po kayo pagpapasok sa dressing room. Tapos kami lahat, ay, yan si Bossing. Ganyan lang kayo. Sabi ko, binati na tayo ni Bossing. Tapos one time, defining moment ko sa Bulaga, na parang feeling ko nag-e-exist na ako sa inyo. Nag-CR kayo. Oo. Tapos dumaan kayo sa akin, tapos ginanon nyo lang yung mukha ko. Sabi ko, uy, ginanon ako ni Bossing. Galing ako sa CR noon. Kaya nga eh. Kaya nga hindi ako makareklamo nun, Bossing eh. Sabi ko, matutuwa ba ako na pagkatapos niya mag-CR, ginanon niya ako? Pero pinansin niya ako eh. Sabi ni Ate Ruby, Nagugas naman ako. sabi niya, at least pinansin ka na ni Bossing, o di ba? I-recognize ka na niya. Usually, yung mga kasama ko madadaldal eh. Like si Tito, si Joey. Puro bangkayan dalawang yan eh. Pero nung nakausap ko si Tito Joey, sabi niya, nung nagsisimula ang Bulaga, nung unang-unang airing nyo, ang rating nyo was 0.5 against Student Canteen.
Tapos ang sinabi nyo lang daw, pare, ako magkakotse lang, okay na ako. Totoo naman yun. Okay na ako. Tapos meron pa daw kayong, 5 years na lang ako, okay na ako. Sabi Tito Joey, tingnan mo, ilang taon na kami nasa telebisyon na, andito pa rin kaming lahat. Parang lagi kayo nagsasabi na, hindi, hanggang dito na lang ako. Pero never dumating yung time na talagang, sige, aalis na ako, titigil na ako sa showbiz. Hindi, wala. Una, nung nagsimula kami, all our talent fees were most of the time delayed. Kasi nga, walang rating, so walang benta. Siguro, ang delay nila sa amin, mga 1 taong mahigit. Wala kayong sweldo? Wala, tira lang kami ng tira. Tapos, there was a time na, uy, may sweldo tayo. Dadalhin ni so-and-so. Pagdating, naiwan sa taxi. So wala pa rin. Wala pa rin. Pero buti hindi kayo tumigil, pasok pa rin kayo ng pasok. Well, parang kahiyaan na eh. Nandyan Kasi eh. nandun na, merong konting hidwaan with the student canteen bosses. As a matter of fact, parang nagkatampuhan lang yun, kaya sinagot namin yung Itbulaga. Because that time, we were pinch hitting for student canteen. Tapos eto nga, may nag-o-offer sa amin. Nagsumbong kami. Sinabi namin doon sa mga boss namin sa canteen na, hey, boss, may nag-o-offer sa amin na noon time show. Parang, we were just telling them, aba, parang dinamdam ka agad. Sabi sa amin, it's up to you guys. If you beat us, you'll be the biggest stars on television. Sabi niya sa amin. Sinabi sa inyo yun. Yung medyo dinamdam namin yun. Ang term sa akin ni Tito Joey nun, mga tampurista daw kayo nun, kaya parang hindi na kayo pumasok. Hindi naman, maramdamin lang. Hindi naman. I mean, tatrabaho kami sa'yo, mga boss namin kayo. We were just being honest. Hindi naman kami nanghihingi ng raise na, uy, dagdagan mo, hindi namin sasagutin yun. Parang in passing lang na nabagit namin na may nag-o-offer na noon time show din. Tapos doon na nagsimula yung Doon na Bulaga. nagsimula yung Bulaga. Ano yung masasabi niyong defining moment sa career niyo? Kasi almost half of your life nasa showbiz industry. Ang totoo niya, hinihintay ko pa. I'm waiting for the 50 years of Itbulaga. Ako, yun, malamang doon na ako mag-retire. After 50 years. Kasi Ito parang, na naman ako. Parang sinabi ko na yan nung 25 years eh. parang, kasi wala Hindi, nang yun yung isa sa mga milestones ng aking career in show business.